Inutusan ng bayan ng Diyos na kumain ng may kahandaan. May sunturon sa bewang, sandalya sa paa at ungkot sa kamay, sapagkat sila ay lalaya na. Ang dugo ng kordero sa pintuan ng naging tanda ng kanilang kaligtasan. Ipinapala nito na ang pagliligtas ng Diyos ay hindi lamang pangako, kundi isang realidad na kanyang tinutupad sa tamang panahon. Sa Ebanghelyo naman natin binasa, mula po sa Ebanghelyo ng Juan, Kabanata 13, versikulo 1 hanggang 15. Bago harapin ni Jesus ang kanyang paghihirap, pinili niya ipakita ang sukdulang pag-ibig sa pamamagitan ng isang simpleng gawain, ang paghuhugas ng paa. Ang gawain ito na karaniwang para sa alipin ay ginawa ng Panginoon. At dito, binago niya ang kahulugan ng kapangyarihan. Ang tunay na dakila ay ang marunong yumuko at maglingkod. Sa gabi ito ng Monday, Thursday, nagtatagpo ang dalawang mahalagang katotohanan. Ang pagliligtas ng Diyos at ang kanyang utos ng pag-ibig. Sa tunang Pampaskwa, ipinakita ng Diyos na nagliligtas sa pagbubukas ng paa. Ipinakita ni Kristo na nagmamahal siya hanggang sa huli. Kaya sa tuwing tayo ay nakikibahagi sa banal na hapunan, hindi lamang natin ginugunita ang sakripisyo ni Kristo. Tinatanggap din natin ang kanyang hamon. Maging handa sa tawag ng Diyos at maging tapat sa paglilingkod sa kapwa. Sapagkat ang tunay na kumanyan kay Kristo ay hindi natatapos sa altar. Ito ay magpapatuloy sa ating mga kamay na handang maglingkod at pusong handang magmahal. Kahit mahirap, kahit hindi napapansin. Naalala ko po ang isang kwento ng OFW na humabol sa kanya pong sa graduation ng kanyang anak. I think high school po yung kanyang anak o senior high school. Kung napanood niyo sa Facebook. Nung tinawag na po yung bata, may biglang tumatakbo isang babae na nakabalaman pa. At pag sakto-sakto kapag-bigay po ng diploma, pagtingin ng bata sa kanyang kagiliran, tinanggal ng babae yung kanyang balakan, yung pala yung nanay niya. At ako po ay nagnilay sa tagpong yun. Na ang babae ito, sa katawan ng ina, ng kanyang ina, sa mahabang panahon ay hindi nakasama dahil sa kanyang pagsusulikat na may tabuhin ng kanyang pamilya, ay nagtagpo sila sa isang napaka-espesyal na sitwasyon na pinarangalan po ang kanyang anak at nakapagtapos sa kanyang pag-aaral. Bunga ng pagmamahal ng kanyang ina sa kanyang anak. Kung kaya sa gabi nito tayo po'y pinagtatagpo ng Diyos. At kanya pong pinapaalala sa atin ang kanyang tunay na pagmamahal para sa atin. Isang wagas at tunay na pagmamahal. At atin po itong matutunghayan sa pamamagitan ng pag-alaala sa katawan at dugo ng Panginoon Jesus. At ang akto po ng ating pagpapakubaba at paglilingkod sa isa't isa, ang paghuhugas ng ating mga paa. Mga kapatid, ang tunay na komunyon kay Kristo ay nakikita sa pusong handang magmahal at kamay na handang paglilingkod. Handa na ba tayong pagsaluhan at alalahanin ang gagawing pagmamahal sa atin ni Jesus na nakaugat sa kanyang walang maliw na pag-ibig at sakripisyo para sa atin. Inaanyayahan ko po kayo sa gabi ito na patuloy natin pagnilayan at pagsulikapan na pagsaluhan
ang ibibigay ng sakripisyo sa atin ng ating Panginoon at makibahagi sa pagsasakripisyo nito sa isa't isa at para sa kapakanan ng kanyang ministry. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ano kaya ang igagamit ko sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa akin? Sasabayin ko ang Panginoon at maghahandog ako sa Kanya pasasalamat sa Kanyang pagligtas sa akin. Tutuparin ko ang aking mga pangako sa Panginoon sa harap ng Kanyang mga mamamayan. Halikayo, itanda natin kayo ng ulam ng Panginoon sa pamamagitan ng pagdadala ng ating mga handog na alay at buhay.
versikulo 23 hanggang 29. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko ng sa inyo. Noong kaming siya'y pinagkanulo ng Panginoon Jesus, ay tumumpot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pira sa ito at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumapot din naman siya ng kopa at kanyang sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing ninyo ito ay gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo nitong tinapay at inom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagkarito. Kaya ang sinumang kumakain ng tinapay at uminom sa kopa ng Panginoon sa palang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng katugan laban sa kanyang sarili. Walang hanggang Diyos namin manilikha, pinatutubo mo ang butil at mula rito ay ginawa ang tinapay na ito. Iniaalay namin sa iyo upang sa amin ay maging tinapay ng buhay. Ipagkaloob kami tatanggap ito ay mabuklod sa likis ng iyong pag-ibig. Amen. Ang paanyaya sa atin ay narito, sino mang nagugutom, hayaan silang makisalo at kumain. Sino mang may pangangailangan, hayaan silang lumapit at makiisa sa pag-alaala nito. Ang Panginoong Jesus, nung bagay siya'y pinagkanulo, ay lumapot ng tinapay at ibinahagi ito sa lahat. At muli niyang sinabi, dakila ang Diyos mula ngayon at magpasawalan hanggan. Sa diwa ng ating pagsasalo sa gabing ito, inayaya mo bawat isa natin pong pagsaluhan ang katawan at dugo ng ating Panginoon Kristo na kanyang inialay para sa atin. Hindi natin ulitin ang let us pray prayer together. Ito pa na lang. Let us pray prayer together on our knees.
Wala naman Diyos na may malilikha, pinatutubo mo ang buti at mula rito ay ginawa ang tinapay nito. Iniaalay namin ito sa iyo upang sa amin ay maging tinapay ng buhay. Ipagkaloob mo kaming tatanggap nito ay magbuklod sa bigis na iyong pag-ibig. Ang panyaya sa akin ay narito. Sino mang nagugutom, hayaan sila makisalot kumain. Sino mang may pangangailangan, hayaan sila lumapit at mag-isa sa pag-alaala nito. Ito ang aking katawan na niyahanda para sa inyo. Kunin, kanin, at gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang katawan ng ating Panginoon Jesus, ating pagsaluhan. Makapangyarihan namin Diyos, tanggapin mo po ang alak nito mula sa apas ng ubas na linunga mula sa iyong mga kaloob. Ito nawa ay maging inuming spiritual upang kami tatanggap nito ay mapasidla at mapanibago sa paglilingkod sa iyo. Wika pa ng Panginoon matapos ang hapunan, ito ang saro ng bagong tipan na pinatitibay ng aking dugo. Sa tuwing inumin ninyo ito, ay gawin ninyo pinapag-alaala sa akin. Sang-ayon sa pinag-uutos ng ating Panginoon sa Kristo at bilang pag-alaala sa Kanya, ay ating ngayon sinasagawa. Alalahanin natin ang ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay muling nabuhay. Si Kristo ay muling darating. Kunin ninyo ito at tanggapin ang dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Lahat niya ay buong kabanalang inahayang makisalo sa banal na hapunan ito. Ang dugo ng ating Panginoon Jesus, ating pagsasaluhan. Sabay-sabay po sasabihin ng ating mga elder ang panalangin pasasalamat. Paglalap namin sa inuutos ng iyong anak, sa pamamagitan ng pagtanggap sa binakay at saro, ay aming ginanap ang pag-alaala sa kanyang pagkakatawang tao, sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kami nasa harapan mo, o aming Ama, nagpapasalamat sa saya sa iyong pagligtas, at naghihintay na may pag-asa sa muli niyang pagdating. Sa pamamagitan pa rin ng iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon, kasama niya at sa Kanya at sa pamamagitan niya, kaisa ng banal na Espiritu, aming ibinigay ang lahat ng pag-ibig sa pagkasama at pagkakatian. Hindi po ang bawat isa at atin na po sa baba ang ritual ng pagbubukas ng paa. Hindi ko lang alam kung mamaya. Maganda po tayo ng ating partner. At salitan po tayo ng magbubukas ng paa.
Matapos ang banal na hapunan at paghuhugas sa paa ng mga disipulo, pagkaamon nila ng isang himno ay nagtungo sila sa bundok ng mga Olivo. Nanalangin si Jesus sa Ama. Ama ko, kung maaari ay layo sa akin ang saro ng paghihirap nito. Gayunman huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. At sinabi rin niya sa kanyang mga alagad, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lang? Dumating na ang oras na ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga makasalanan. Tayo na, si Kristo ay naging masunurin hanggang sa kanyang kamatayan. Masunod naman natin ang kanyang kalooban. Tayo pong lahat ay tumayo sa himno ng paghahayaw. The light of
ng 4, versikulo 32 hanggang 50. At matapos po nito, ay ating po papatayin ang mga ilaw at tayo po ay magkakaroon ng resesyonan at matahimik po tayong aalis sa dapat ito. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maupo muna kayo rito habang ako ay nananalangin. At isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y labis na nalulungkot at ako'y halos mamatay na. Maghintay kayo rito at magbantay. Lumayo siya sa ng konti at pagkatapos ay nagpatira pa upang manalangin na kung maaari wag na sumapit sa kanya ang oras ng paghihirap. Nanalangin siya, Ama ko, magagawa mo lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap nito. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, natutulog ka ba, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit 1 oras man lang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong malaig ng tukso. Ang spirito ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muling lumayo si Jesus upang manalangin at inulit niya ang kanyang kahilingan. Nagbalik siya muli sa kanyang mga alagad at sila ay naratnan niyang natutulog dahil sila ay antok na antok. At hindi nila malaman kung anong kanilang isasagot sa kanya. Sa ikatlo niyang pagbabalik ay sinabi niya sa kanila, natutulog pa ba kayo at namamahinga? Tama na, sapagkat dumating na ang oras upang ang anak ng tao ay ibigay sa kamay ng mga makasalanan. Bumangon kayo, narito na ang magkakanulo sa akin. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, nakabilang sa 12. May kasama siyang maraming tao na may mga dalang tabak at kamay. Sila ay isinugo ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan, at mga pinuno ng bayan. Bago pa man dumating, nagdilig na si Judas ng sa hudya, kung sinong hahalikan ko, siya yun. Baktihin niyo siya at bantayan mabuti. Pagdating ni Judas, agad siya lumapit kay Jesus. Buro ang bati niya. At ito'y kanyang hinalikan. Agad niyang sinunggaban at dinakip ng mga tao si Jesus. Bumunot ng tabak ang isa sa mga nakatayo roon at tinaga ang alipin ng pinakapunong pari. At natagpas ang tayo noon. Sinabi ni Jesus sa mga tao, ako ba'y tulisan at naparito na may dalang tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw ako nagtutuo sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi niyo ako tinakip. Subalit kailangan matupad ang sinabi ng kasulatan. Tumakas ang lahat ng mga alagad at iniwan siya. Sinundan ni Jesus ng isang binatang walang damit. Maliban sa balaban niyang lino, sinunggaban ito ng mga tao. Ngunit iniwan niya ang kanyang balaban at tumakas